On the first verse, all the others say, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you are able a victory win? There's wonderful power in the blood. All together, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Same verse. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing through Calvary's time. There's wonderful power in the blood. There's power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in this life, giving flow. There's wonderful power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Last verse. There's power in the blood, power in the blood, amen. His presence to sing, His wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Sa panibagong taon na meron po kami, hayaan niyo Lord na kami po ay makapagpuri ng taus-puso, Panginoon, at ang aming gagawin, Panginoon, ay ma-edify ang inyo pong pangalan. Alisin niyo Lord yung gawain ng Diablo, Panginoon, na kung saan nagbibigay ng dahilan upang kami po ay magambala sa pagpupuri, Panginoon, sa inyo. Nawa sa gabing ito, Panginoon, katagpuin niyo po kami ng inyo pong pagpapala at kami po ay uuwi ng aming mga sariling tahanan na dala ang galing sa salita niyo lamang, Panginoon. Be with us, O God, in Christ's name, amen and amen. Be seated, please. Amen. Let's sing another song. Sawitin po natin ng masigla. Ang awitin ito, Just a Closer Walk with Thee. New Year na po, parang bakit pang December yung inyong mga kaitsura. Okay, awitin po natin ng masigla at may sa puso po. On the first verse, say, I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. Amen. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Amen. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Though this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares?
but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord, let it be. Last verse. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, save me, Lord, to thy kingdom shore, to the shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amen, amen. Good singing, amen. Truly talaga kapag tayo ay malapit sa Panginoon, nandun din yung pagpapala, amen. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay muling pinag-iisa po sa lugar po na ito, amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon, sa Kanya pong kabutihan, amen. Meron po ba tayong first time visitor sa ating kalagitnaan? Wala naman po second time, many times, sa bawat isa sa atin, sa bawat family. Welcome po once again to Subic View Baptist Church, amen. At tayo po ay magkamayan. At habang nagkakamayan tayo, mamaya mas maganda po, pagtapos ng kamayan, wala na pong upo sa likod, dito po tayo sa harap. Amen po. Sige po, tayo po tayong lahat as we sing for the Lord and welcome each other. Amen. Kailangan makamayan po natin lahat, ha? Okay, abutin mo natin ang ligaya ng buhay. All let us say, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Please be seated po. Let us now hear the choir. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Though I forget him and wander away, still he
doth love me wherever I stray. Back to his dear loving arms would I flee, when I remember that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Oh, if there's only one song I can sing, when in His beauty I see the great King, He shall my song in eternity be. Oh, what a wonder that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Amen. Tayo po tayong lahat muli. Tayo muling umawit sa Panginoon. Let us sing Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessings for me. Oh Jesus, Lord, my Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrained me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy own. My life I give henceforth to Thee, oh Christ, for Thee alone. Last verse. Living for Jesus through earth's little while, my children
precious treasure. The love is mine, seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my God shall be Thy throne. My life I give henceforth to Him, for Christ or Thee alone. Remain standing po, may hold on. For Alexis. Please open your Bible in Hebrews chapter 11, verse 1 to 10. The Bible says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God." May the Lord bless His holy word. You may be seated po. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was shed. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace.
despair like the sea waves cold. Strengthen the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold. Point to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. We need grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. We need grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. Within grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace that is greater than all our sin. Amen. This coming Friday po, meron po tayo pong gaganapin na every month ng ating pong simbahan, Teens Night. Ang ating pong guest speaker is si Pastor John Kamatoy. So I think siya po ay Sambar sa Bataan. Tama ba, Pastor Ruel? Sambar sa Bataan po siya nagpapastor. Kaya tayo po maging excited this coming Friday po, 7 p.m. Dito na po tayo para po tayo ay maging mas masaya. Mag-invite tayo, mga kabataan, mag-invite tayo ng mga kaklase natin, kaibigan, kapitbahay, lahat po. At hindi lang po ito pang mga kabataan po, kundi para po sa bawat isa. Amen? Kasi po salita po na ito ng Diyos na ating pong patuloy na inaaral, patuloy na ginagawa every month. And then ang ating pong Old Passion Camp meeting will be on March 11, 12, and 13. So yan po yung ating pong tema, to stand firm sa ating pong, ano po ba yung nakasulat dito? Stand firm, strength. Yan, salamat. Yan ang ating pong, hindi na nga makita eh, inusog pa. Pahusog nga po saglit, isa lang. Thank you. Ayun, strength in a soft generation. Ayan po, no? So, ang ating pong guest speaker ay walang iba po kundi si Pastor Stephen Aldrich. Ano, maging excited po tayo. It's been a long time na tayo po ay nagkaroon po ng guest speaker na galing po sa ibang lugar. Kaya mag-ready po tayo ng ating pong tissue. Amen? Pero alam ko po, the Subic Bay Baptist Church members are gifted sa tinatawag na magagaling mag-i-English. Ano po, no? Kaya ipag-pray po natin ang ating pong Old Passion Camp meeting, and then in the month of April 5 ay ang ating pong anniversary. Amen. Ano na po yan? 38. Biruin nyo po, no? 38 years na po tayong naninilbihan para sa Panginoon. Tayo po'y maging masaya, and then tayo po'y magdiwang sapagkat tayo po ay muling magsi-celebrate. Amen. Hindi na po tayo mag-iimbita pa ng maraming mga ibang churches sapagkat anniversary natin to. Amen. Homegrown missionary pa lang, puno na tayo. Church member pa lang. Amen. At yung mga ibang mga kapatiran na nasa malalayong lugar,
for sure ay sila po ay mag-a-attend po. So don't forget po ang ating pong anniversary at yan din po ang ating pong guest speaker po. Ano po, no? Kaya maging masaya po tayo, and then the same time, let us pray para po sa ating po mga upcoming events. Tawagin po natin ang ating pong mga men para po i-gather po lahat po ng ating pong mga ikapu para sa Panginoon at sa ating mga ginagawa everyday. Tayo po ay magsisimula po sa college and career, accountable, swing, Bible study, pastoral lecture every Thursday, at marami pang iba sa ating pong weekly feeding ministry. Amen. And then if you want to volunteer po sa ating pong church, and then yung choir din po natin. Yan, every Saturday po yan. Correct me if I'm wrong, pero 6:30. Tama po ba? 6 or 6:30 ang ating pong choir practice. And I encourage everyone po na tayo po ay mag-participate po. Morning po is our general choir. Ano po, no? Kaya lahat po pwedeng sumali. Kahit hindi po kagandahan ng boses, pag ginamit yan sa Panginoon, gaganda po yan. Amen? Kaya magkita-kita po tayo Saturday upang tayo ay magkaroon ng choir practice po sa 6:30 ng araw ng Saturday. Pastor Sareldo, the honor po sa ating prayer. Shall we pray po? Gracious Heavenly Father, we are so much thankful, Lord, for this evening again. We could come and praise you, Lord, and worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for Son Jesus who came down and saved us from our sins. Bless the hands that we will give. It is more blessed to give than to receive. Thank you, Lord, for loving us and saving us from the old rugged cross. And we bring back all the glory to your name. In Jesus' name, amen. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I've started from, then I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today, a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. I'm back with the living. I'm just a sinner saved by grace. How could I boast of anything
anything I've ever seen or done. How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. Back with the living, I'm just a sinner saved by grace. Now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. I'm back with the living. I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. Amen, amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa awitin niyan. Truly, kung wala din talagang Panginoon, wala din tayo. Pwede ko po bang malaman po sino po ang mga sinner? Parang nag-isip pa. Sinner ba ako? Lahat po tayo, sabi ng Bible, we are all sinner. Nag-isip tayo eh. Siyempre naman, lahat tayo makasalanan. Pero good thing is this, merong pong Panginoon na kung saan nagligtas sa atin. Amen? Hindi lang siya nagligtas, yun ay past tense, nagligtas. Ito naman ay magliligtas pa. Okay po? Kaya kung sa ating kalagitnaan, merong pang taong hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, merong pang pag-asa. Yung word na maliligtas ay naging naligtas. Amen? Kaya sa gabing ito, sana po wag nating hayaan na yung ating pong sarili ay magmatigas sa salita ng Diyos. Wag nating hayaan na yung sarili natin ay magkaroon ng tinatawag na yabang. Bakit ba kasi ako kikilala sa Panginoon? Basta okay na ako dito, pastor, nakaupo ako, okay na ako, wala ka nang pakialam, basta magsimba ako, tapos ang problema. No. Sa usaping pong salita ng Diyos, dapat nating malaman na ang importante sa lahat, hindi yung yaman, hindi yung sumikat tayo, hindi marami tayong pera sa bulsa natin. Ang higit na kailangan ng isang taong kagaya natin, kaligtasan. Alright po? Kaya sa gabi pong ito, hayaan niyo po na tayo po'y mag-aral sa aklat ng Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 in verse number 1 down to 3. Hebrews chapter 11, if you would, kaya pa pong tumayo, samahan niyo po kong basahin ng ating pong scripture. And then our text for this evening, Sabing gano'n ang ating pag-aaral, follow with your eyes sa inyo pong mga Biblia. The Bible said, "Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. For by in the elders obtained good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear." Tayo po'y manalangin. Father, we need you, Panginoon. For without you, we can do nothing. Lord, buksan niyo po ang aming pong puso at isip. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng malawak na pangunawa na galing po sa inyong salita. Kung meron man kami, Panginoong, ugali na hindi po tama po ngayon, Lord, wag mo pong hayaan po yung Panginoon na manatili po yung
kasamaan, Panginoon, sa aming pong buhay. Yung puso na matigas ay magkaroon ng kalambutan sa inyo pong salita. Yung tenga, Panginoon, na kung saan sarado sa katotohanan, Lord, buksan mo po ang tenga na yan. Ganon din po sa pusong matigas, Panginoon. Huwag mo pong hayaang manatili yan, bagkos ang inyong salita ay mag-convict ng kanya pong puso at siya po ay kumilala, Panginoon, sa inyo. So Lord, sa umaga pa lang na katapatan nyo, hanggang ngayong gabi, Panginoon, masisilayan namin muli ang pagpapala na dala na galing sa inyo pong salita. Lord, gamitin mo po ako bilang isang pagpapala, and the same time, ma-rebuke po kami, Panginoon, sa salita na galing po, Panginoon, na nais nyo pong ituro sa amin. Touch your people, O God, at na makita namin, Panginoon, how faith is really important sa aming pong buhay. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name, amen and amen. Be seated, please. Kanina pong umaga, kanina sabi ko para ako nag-backslide, wala ako sa home church ko. Ako yung napag-iwanan sa church pero wala ako dito. Pero kanina nanonood ako ng live and I see a lot of people na kung saan ay talagang nagsimba. And konting testimony po kanina po doon sa ating pong kapatiran, doon sa kabilang church, Landmark Bible Baptist Church, and they are happy to know about the ministry na meron po tayo, and they are still praying for us. They are still connected sa atin na anuman po yung mga nangyayari sa ating pong ministry, and they are hoping na someday, sooner, na ang Panginoon ay patuloy na mag-work sa atin and maging maayos na po ang lahat. Amen? Kaya sa ganito pong bagay, ating pong pag-aaralan because ang ating pong tema for the whole month, in the month of January, is holding fast. And then last meeting po natin, nung dito po tayo sa likod, Wednesday night, ay ating binuksan po yung ating pong tema about holding fast sa mga bagay na dapat tayong manatili. So for this evening, ay atin namang pong buksan po sa ating pong pag-aaral about our faith. Sabing ganon, sa ating pag-aaral, holding fast to our faith. So sa ganito pong bagay, titignan natin yung pananampalataya na dapat na meron tayo. Kasi majority, every Sunday night and even Wednesday night, nandito yung mga mananampalataya. Iilan lang yung mga hindi pa saved. Pero karamihan ay ligtas na po sa ganito pong pagsasalo-salo sa gabi. Kaya nga po pag-usapan natin yung ating pong faith sa Panginoon. But as we look on the book of Hebrews chapter 11, we could see here the heroes of faith. Maraming mga mananampalataya dito na ating makikita. The life of Abel, na kung saan siya po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Even Enoch, Noah, Abraham, Sarah. Ito po yung maganda, si Abraham and si Sarah. Sabing gano'n ng Bible, and Sarah was 90, at itong si Abraham, ang pangalan niya po noon, before siyang magkaroon ng anak, si Sarah and ang kanyang asawa, ang pangalan pa po noon, Abram. Hindi pa po Abraham. Pero sabing gano'n, 420 years old, itong si Abram na naging si Abraham, at si Sarah na 90 years old, nakita nila yung pananampalataya na meron dapat sa kanila pong buhay. Not only si Abraham and Sarah, but also si Isaac and Jacob. In the life of Joseph, in the life of Moses, na kung saan siya yung nag-rule sa mga taong Israelites, sa dami-rami ng tao na yun, ang hirap nung hawakan. Yung iba nagrereklamo, yung iba talagang murmur na lang ng murmur dito, yung iba talagang wala ayaw sumunod. Dahil sa kabila ng yun, yung faith ni Moses was included in the book of Hebrews. Next, Joshua and the Israelites. Even si Joshua, kasama po siya dito, even Rahab. At marami pang mga bagay. Alam niyo po, the word faith in the book of Hebrews chapter 11 is written 25 times in the book of Hebrews. Now, in the Bible, the word faith is mentioned 231 times in the Bible. Nakita po natin, ang dami. Kaya sa ganito pong bagay, ating pong mapapansin na mahalaga ang pananampalataya. Kasi karamihan, pag sinabing pananampalataya or faith, ito daw po ay similar sa trust, na nagtitiwala sa Panginoon. No, malaki po yung pinagkaiba. Yung trust, ito yung mga bagay na nakikita natin. For example, hahakbang ako sa lugar na ito kasi alam ko na meron. Ang tawag po doon is trust. Pero yung faith, kahit hindi mo ito nakikita, as the Bible said, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So ibig sabihin, yung pananampalataya, kahit hindi mo yan nakikita, gagawin mo because yan ay patukoy sa Panginoon. So nakita natin yung difference ng word na trust
and ng word na faith. So ang kailangan natin ngayon sa gabing ito is faith. Okay po? Kasi there's a kinds of faith, 4 kinds of faith. Number 1, there is a dead faith. Patay na pananampalataya. Alam niyo po ba, there are some people na merong faith pero dead. Yung kanilang faith ay hindi sa Panginoon. Wala lang, just to say na nagsimba lang ako, nandito okay na ako. That's dead faith. Secondly, ito malala, demonic faith. Kasi even yung mga demonyo, yung mga diablo, they know that there is God. Pero sa usaping second point about kinds of faith, there is a demonic faith. Merong hindi kaaya-ayang pananampalataya. Thirdly, vain faith. Walang kwentang pananampalataya. Ito yung mga tao na kung saan naglalakad ng paluhod, merong hawak na ilang beads at binibilang nila, merong doon nasa gilid sila, merong screen doon na kinakausap na lang isang tao din at sasabihin, ilan ang kasalanan mo? Ito po yung kasalanan ko, nagnakaw po ako ng manok. Sige, itinola mo tapos bigyan mo ko mamaya. Di ba? Ganon yung mga vain faith. Bakit? Kasi wala pong kwenta yun. Alam po natin yung word na walang kwenta. Para po tayong bumili ng isang gamit na meron naman na tayo. Ang tawag po doon, walang kwenta. Okay po? Parang bibili tayo ng sapatos. Halimbawa, ang sapatos mo is size 11, size 10.5. Anong bibili mo sapatos? Bili ako size 7. Magiging walang kwenta yun kasi hindi mo magagamit o hindi kasya sa'yo. Ganun po yung tinatawag na vain. Walang kwentang pananampalataya. Sadly, nakikita natin sa mundong ito na ang faith, it's all about sa tao. Which is wrong. Bakit? Kasi yung faith na yan, if we put our faith sa tao, wala din. Sabi nga ng Bible, di ba? It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. So ibig sabihin, magiging walang kwenta yung ating pananampalataya kapag hindi rin yan para sa Panginoon. Ito po yung pang-apat, saving faith. Amen? I like this word, saving faith. Because of the blood of the Lamb. Amen? We are just a sinner saved by grace. Amen? Kaya merong pong saving faith. 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. Sabi po sa Tagalog, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Let's pause for a while. Anong sabi ng Bible? Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. So ibig sabihin pala, yung mga bagay na nakikita natin ay hindi tatagal ng habang buhay. Ganito na lang, sa madaling ilustrasyon. Yung paborito nating gamit, itong mga nagdaang taon, for sure hindi yan tatagal sa atin. Di ba naalala natin, nag-aaral tayo, meron tayong favorite na pencil box. Merong iba, paborito, Ben 10. Yung iba, paborito, Spider-Man. Dati yung gusto ko noon, Superman. Yung iba naman sa atin, ang paborito, yung mga bag na Hello Kitty, nung papasok tayo, di ba, naalala siguro ni Sister Jenny, lalakad siya ngayon, papasok siya, nakabag siyang Hello Kitty. O, kita mo yung Hello Kitty ko, pinamaskuhan ko yan, di ba? Tingnan mo naman yung sapatos ko, maganda yan, di ba? Ano yung dati, yung mga sapatos na pinapakita natin, yung umiilaw, di ba? Tanggalin na natin yung tumutunog na, ay, wag na yun, di ba? Yung mga umiilaw, minsan pag inapak natin ng gano'n, galing, umiilaw, oh. Dati nung gano'ng mga bata tayo, gusto natin yun eh. Tama po? Kasi gusto natin yung break game na nilalagay ng double A na battery. Mga paborito natin ng mga panahon na yon. Pero ang tanong, ngayon ba ay nasa atin pa rin? Wala na. Minsan nga yung paborito nating damit na gusto natin, ilang buwan lang ang lilipas nun, itatapon na natin, okay, papamigay na natin eh. Kasi hindi na magkakasya sa atin. Diba? Kaya sabi ng Bible, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit, walang hanggan, ito yung maganda, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So ano ito? Yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Itong ating pananampalataya, hindi lang po ito simpleng pananampalataya. Kasi merong extraordinary na Panginoon na nagbigay ng pag-asa sa atin. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 11, verse number 6, but
Without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God just must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So meaning to say, sa ating pag-aaral, kailangan nating makita na tayo ay nagsasaliksik, tayo ay naghahanap for us to have a better faith. For us to have, magkaroon tayo ng tinatawag na to increase our faith. Kaya sa ating pong pag-aaral ngayon, let me share to you tonight some things about this scripture. Number 1, what kind of faith do we need? We need to have sincerity. We need to have sincerity. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, kapag ikaw po ay sincere, tatawanan ka ng karamihan, oy, pasimba-simba ka pa, ayos yung buhay mo parang hindi ko alam yung pinagdaanan mo kilala nga kita, may dala ka dating gin pagpapasok ka sa trabaho Kilala nga kita, nag-uwi ka nga ng tanso sa pag nagtatrabaho tayo, sasabi mo, wala na pong tanso, wala na, inuwi na, di ba? Kilala kita, ganyan yung ugali mo, ganito ka. Sa mundo ngayon, kapag ikaw ay sincere na naglilingkod sa Panginoon, tatawanan ka. Kasi the world ay hindi nila gusto yung tinatawag na maging sincero ka sa Panginoon. At wag din nating asahan na ang mundo ay maging approve, maging okay ang mundo sa Panginoon. Bakit? Kasi enemy yan ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, di ba? Love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So sa ating unang pag-aaral, we could see here the sincerity. Yung pagiging seryoso. Sabi ng word na sincerity, sincere or honest. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So makikita natin dito, fight the good fight of faith. Bakit? Kasi sa panahon nga po ngayon, tatawanan ka nga, gaya nga po ng sabi ko kanina, pero ito yung dapat nating pagtagumpayan. Dapat nating labanan ng mundo kasama ang Panginoon because greater is He that is in us than he that is in the world. So what we need to do? We need to have a sincerity sa ating pong pananampalataya. Yung bagay na ibig sabihin na pinapaniwalaan natin, pinapanampalatayaan natin, walang iba kundi ang Panginoon. Nandyan pa po ba kayo? Sa ating pong buhay, makikita natin, hindi, sabi nga ng iba, ay nananampalataya naman ako. Kanino? Sa taas. Sa taas. Anong taas? Taas ng bubong? Taas ng puno? Yun yung nagiging bukang bibig ng karamihan nananampalataya naman ako. Ang tanong, sinong taas? Ang daming nasa taas Pero kung tayo ay magiging specific when it comes sa ating pong faith, hindi na natin sasabihin pa at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa sa taas. Hindi na natin sasabihin pang basta kung sino man siya na yun. Hindi. If we are truly nananampalataya sa Panginoon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kanino tayo nananampalataya? Walang iba kundi sa Panginoon. Amen? Yan po yung bagay na dapat nating malaman at hindi natin pwedeng sabihin, pare-parehas lang naman yan, baptist kayo, ganito kami, parehas lang yan. No! Kasi may mga ilang simbahan na inaalis yung Panginoong Jesucristo Yun ba yung pananampalataya? Hindi. Ang pananampalataya ng ibang religiyon, nakikita natin, tao ang pinagsisilbihan, tao ang pinupuri. Meron lang kami sa aming bahay, kalapit lang doon, tao yung kanilang pinupuri. Na kapag namatay yung isang tao doon, yung kanilang elder, yung kanilang ministro, yun ang kanilang pupurihin. Mali po yun. Na ang gusto ng Panginoon sa atin, for us to have a better faith, dapat yan patukoy sa Panginoon. Sabi ng Bible, 1 John chapter 5, verse number 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So ibig sabihin, sa ganito pong bagay, pagtagumpayan natin ang laban sa mundo, kasama ang Panginoon. Amen? Pagtagumpayan natin. Wag sana itong maging word lang yung faith, wag lang sanang itong maging word yung faith, maging sincere, wag lang siyang maging word, wag lang siyang maging sentence. Bagkus sa ating pong buhay makita ito na meron tayong pagiging sincero sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi kung ilalagay natin yung ating faith sa tao, malaking posibilidad na tayo ay matisod. Meron na ilang mga tao na kung saan naglingkod para sa tao at nung hindi na nila nakita yung tao na yon nasa church, hindi na sila nagsimba. Why? Because they put their trust sa Panginoon, hindi sa Panginoon bagkus sa tao.
Nakakalungkot mang isipin, may mga ilang young people na, kasi nandito siya eh. Kasi nandito si ganito, magsisimba ako. Pag wala na yung tao na yun, hindi ka na magsisimba. Tama? Kaya nga po, napakahalaga na sabi ng Bible, sa aklat ng Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So sa Panginoon lang, wag sa tao. Sa Panginoon lang tayo maglingkod, sa Panginoon lang tayo manampalataya para makita natin yung kaibahan na kahit anumang pagsubok, dahilan ikaw ay sinserong naglilingkod sa Panginoon, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo matitibag. Sabi ng kanta, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Why? Because our faith is sincere para sa Panginoon. Next, tingnan natin mga ilang verse. Philippians chapter 1, verse number 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Nakita natin yung pagkakaiba na ang dapat ng pananampalataya ng isang tao ay nasa salita ng Diyos. So makikita natin ngayon sa gabing ito, sincerity is one of the neglected characteristic na meron sa buhay ng Kristiyano. Why? Kasi dito napapasok yung tinatawag na mga nanlalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po dati, as I experience bilang isang, hindi pa talaga ako mananampalataya noon. Nung ako'y nasa aming old church sa born again, kung ano yung season ng panahon, ganun din yung paglilingkod ko. And that's a vain faith and dead faith. Pag summer, talagang Sir Sarel, pag summer talagang mainit ako, naglilingkod ako sa panahon, kulang na lang, wag na ako umuwi sa bahay. Pero pagdating ng mga malalamig na panahon, kagaya ngayon, ilang kumot yung ating sinusuot jacket, jogging pants, talagang pati medya, nalalamig din ako. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Bagkus na makita yung kaibahan. Why? Because one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen? Yan po sana yung wag nating alisin sa buhay natin. This year, na meron tayong pribilehiyo uling mabuhay, na magkaroon tayo ng tinatawag na sinserong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sabing ganon, with one mind. Ibig sabihin, there is unity, striving together for the faith, sa pananampalataya lamang sa Panginoon. Matthew chapter 21, verse 22. And all things, whatsoever ye ask in prayer, believe, ye shall receive. Pastor, nasan dito yung faith? Sabing ganon ng Bible, whatsoever ye ask in prayer, believing, ye shall receive. Alam niyo po pala, sa faith, ang kailangan, sa prayer, ang kailangan is faith. Pastor, paano yung pinapanalangin ko? Gusto ko magkaroon ako ng magandang sasakyan, yung top down. Gusto ko, Pastor, magkaroon ako ng Mustang, yung 5.0 na matte black, tapos naka-rims, tapos naka-full exhaust. Pastor, paano yung pinapipili ko na ganun? Alam niyo, kung hindi kalooban ng Diyos at hindi rin naman bagay para sa atin, at hindi rin makakatulong sa spiritual natin, the Lord will not give sa atin. Amen? Gusto nating yumaman, pero sa kapirasong pera pa lang na meron tayo, nakakalimutan na nating mag-tithes. Hello? Diba? Gusto nating yumaman, sa tutuusin, wala pong masamang yumaman. Hindi po tayo against dyan. Pero kung yan ang magiging hadlang for us na mawala yung faith natin sa Panginoon, for sure hindi tayo pagpapalain sa ganyang bagay. Amen? Kung tayo ay naniniwala na merong prayer, kung tayo ay naniniwala na merong Panginoon na sasagot sa ating mga panalangin, dapat ang una nating ayusin, yung ating pong faith sa Panginoon. Amen po? Sabing ganun ng Bible, all things whatsoever ye ask in prayer, believe, and ye shall receive. Next, Matthew chapter 7, verse number 7 to 8. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. So, ibig sabihin pala, in the book of Matthew 7, 7 to 8, kapag ikaw ay kumatok, ikay pagbubuksan.
Tatlong bagay po yan. Number 1, ask. Letter A, ask. Kailan tayo humingi, o kahit hindi humingi, kailan tayo nag-ask sa Panginoon? Lord, increase my faith. Nung tayo ba ay nag-celebrate ng New Year, do we ask sa Panginoon, Lord, increase my faith? Lord, ay hindi ko na gustong maging kagaya ng 2025 na nakalimot ako sa iyo. Do we ask that kind of prayer para sa Panginoon? Secondly, letter B. Not only ask, the 3 objective lesson found in this verse, letter B, is to seek. Alam niyo po maganda sa ating buhay, to seek after God. Amen? Wala na tayong dapat pang ibang hanapin, kundi ang Panginoon. Amen? Kung maghahanap tayo ng kamalian dito sa mundong ito, ang dami. Kahit nga sa buhay, tignan na lang natin yung sarili natin. Ano ba yung mga maling nagagawa ko sa Panginoon? Ang dami. Sa isip, sa mata, sa pananalita, sa puso, sa buong katayuan. Marami tayong kasalanan. Pero let's seek yung pinaka-importante sa lahat, Panginoon. The book of Matthew chapter 6 verse 33, we know this verse, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The first word there is, but seek ye first. Amen? Letter C. Ask, seek, ito po yung maganda, knock. Knock. Kumatok ka sa Panginoon. Gusto mong mapakinggan ang prayer mo, pero you don't knock sa Panginoon. Sa haba ng oras mo na nandito ka sa simbahan na ito, for how many times ka nang nagsimba, kumakatok ang Panginoon sa buhay mo, but you don't open your door para sa Panginoon. Amen? Ask, seek, and knock. Amen? Here are some very good example about sincerity. Mark chapter 5, verse 31 to 34. And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done these things. Verse 33, But the woman, fearing and trembling, knowing that what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Verse 34, And he said unto her daughter, Thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole in thy flame. So makikita natin dito in this scenario na yung pananampalataya ng isang babaeng merong problema sa kanyang sarili, siya ay gumaling. Because of that faith. Sabi niyang ganun, mahahawakan ko lang yung damit ng Panginoon. Ako'y nananampalataya na ako ay gagaling. Nung nahawakan niya yung damit ng Panginoon, natakot siya, baka kasi anong gawin sa kanya. Sabing ganun, nagkaroon siya ng fear and trembling, baka anong gawin sa kanya. Pero sabi niyang ganun, at sabi ng Panginoon, Thy faith hath made thee whole. Kung nung taong 2025, hindi tayo buo, hayaan natin ngayon ng Panginoon magbuo ng ating pong taon, 2026. Thy faith hath made thee whole. Amen? Secondly, we need to have a quality. Quality na pananampalataya. Sabi ni Henry Ford is this, quality means doing it right when no one is looking. And that's faith. Kahit walang nakatingin. Alam niyo po mga members, kahit hindi na tayo sabihan po, yung galing mo naman, ginagawa mo yung mga yan. Kahit hindi na tayo sabihan ni pastor, ang galing naman ni sister, ang galing ni brother. Kahit hindi na tayo ma-mention sa ginagawa natin para sa Panginoon, alam niyong kagandahan, ang kailangan ng Panginoon sa atin, hindi yung nagpapasikat, hindi yung para sabihin, ay, dami kong ginagawa. No, ang kailangan ng Panginoon sa atin, yung quality, yung ating pong faith. Naalala natin yung isang illustration ko nung pinakita ko ng mga nakaraan, month of November. Nakita natin yung difference ng quality sa hindi quality. Masaya na ako nun. Sabi ko, magkakasapatos na naman ako. Kala ko, hoka eh. No ka pala, di ba? Nakakano ka. Di ba? Sa usaping quality, sinong gusto sa atin bumili dito ng hindi quality damit? Di ba, pag pupunta tayo ng ukay, ang hinahanap na natin ngayon, may Uniqlo ngayon doon sa ukay. Maraming Uniqlo. Maganda ngayon.
Naghahanap tayo ng quality, nakaraan, meron din sa, ang dami, even SM Central, hindi po ako nagpo-promote ng damit, ha. Gusto ko lang pong i-emphasize this, yung quality. Gahanap tayo ng damit na quality. Ayaw naman natin magsuot pa hanggang ngayon, syempre yung damit natin, yung nakalagay, size 21 lang. Di ba? May ganun dati nung elementary tayo, 22, grade 6 ka na, 24 na bili mong damit, blue corner, di ba? Ayaw na natin yun. Gusto na natin yung mga quality. Meron dati kasi, yan, blue corner, di ba? Yalex, tinatabi na natin sa Yalex, di ba? Gusto natin yung kilalang mga brand, yung mga quality ba? At kapag bumili tayo ng isang bagay na quality, tatagal po yan ng matagal. Tama po? Para lang yan sa isang bagay, kapag bumili tayo ng Class A at kinumpara natin sa original, mas tatagal si original, si quality. Tama po? Ganun po yung kailangan natin sa pananampalataya sa Panginoon. Na meron tayong tinatawag na quality. Merong pong kwalidad, merong tinatawag nito na yung ating faith is a genuine totoo. Amen? Kasi kung hindi yan quality, hindi rin yan tatagal. Sabi ko nga kanina, kung yung faith natin is nilalagay natin sa tao, hindi yan quality faith. Hindi yan solid. Pag nawala na yung mga tao na yan, nawala yung ating pinaglilingkuran at nilagay natin yung faith natin doon, wala na. Nakakalungkot mang isipin, pero sa ganyang bagay, maraming mga tao ang pananampalataya ay hindi nagiging quality because yung faith nila sa tao. Let's see in the book of Hebrews chapter 10, verse 22. Let us draw near with a true heart. Ang ganda pa, unang pagbasa. Let us draw near with a true heart. Sabing ganon, in full assurance of faith. Having our hearts, ang ganda talaga ng salita ng Diyos, na ating makikita na yung puso pala natin is connected when it comes sa pananampalataya. Where do we get our assurance of faith? Kanino nga ba? Walang iba kundi sa Panginoon. Amen? Ilagay natin sa Panginoon ang ating pong faith sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 8. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet and hope for salvation, of salvation. Ano ang dapat na ingatan? Sa buhay natin, anong dapat ingatan? Yung puso. Noong mga nakaraan, Christmas, New Year, ang dami natin kinain. Lahat tayo, one to sawa, kain dito, kain doon. Sausaw ng suka, di ba? Okay na. Tapos may Mang Tomas dito. Ang dami natin kinain eh. Di ba? Siguro may mga umawak ng mga maintenance siguro sa atin. Di ba? Anong nagiging problema kapag handaan? Anong after handaan, after ng celebration, ano nagiging problema? Abot mo nga yung maintenance ko sa puso. Hirap huminga. Kuha mo tubig. Diba? Minsan ganun eh. Sa whole body ng isang tao, pinoprotektahan puso. Sa usaping pananampalataya, ang importante din yung puso. Kasi nandoon papasok yung tinatawag na ating pag-aaral. Second point, yung quality pananampalataya. Amen? Our faith must be sincere and quality. Ephesians chapter 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith, kita natin, panangga sa pananampalataya, panangga na merong pananampalataya, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of wicked. Panlaban, panangga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung mga nakaraang buwan, last year, na tayo ay nag-fail sa ating Bible reading, this is the right time for us to start a Bible reading. Pastor, ang hirap kasi magbasa ng Bible, nakakaantok eh. Pero pag nag-cellphone ka, ilang oras, lumuluha na yung mata mo, hindi kaya ko pa to. Diba? Ang tagal na natin sa cellphone. Minsan, episode 1, 2, 3, 4, 5. Last na to, last na. 6. Hindi, last na talaga. Kalas mo, 6 a.m. na. Hindi ka na nakapasok. Diba? Pero when it comes sa Bible, sabihin natin, wala, pastor, struggle ako magbasa ng Bible eh. Ang problema kasi hindi naman yung salita ng Diyos eh. Tayo yung may problema. At alam niyo yung technique ng diablo sa atin, ay nagbabasa siya ng Bible, ay sa cellphone, padala mo yung maraming ads, i-pop up mo yung Lazada, Shopee, sabi mo parating na yung mga order niya, maiiwan niya yung pagbabasa. Ganon yung gagawin ng diablo sa atin. Pansin po natin yan, pag magbabasa tayo ng Bible, hindi ko naman sinasabi na bawal tayo mag-cellphone o maglagay ng Bible sa cellphone natin. Pero technique yun eh.
Kaya nga, ang napakaganda, meron tayong sariling salita ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na sa ating pong buhay ay protektahan natin ang salita ng Diyos. Kapagkat ito po ay panangga sa ating pong buhay. Nung si Satan ay tinempang Panginoon, after niya mag-fasting for 40 days and 40 nights, anong sinagot ng Panginoon? Word of God. Amen? Paano kaya kung tayo nasa sitwasyon na yon? Siguro nanghingi na tayo, baka may lechon belly dyan, sige na. Apat na pong araw na akong hindi kumakain eh. Tapos sama mo na rin ng milk tea, yung caramel, salted caramel. Okay, bigyan mo na lang ako ng butternut dun sa may Dunkin' Donut, sama mo na ng iced coffee. Pwede na yun. Pero hindi ganun ng Panginoon. Pagkos sinagot niya ng merong salita ng Diyos. Romans 5:1 and 2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have an access by faith. Kita po natin yan. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So sa ganito pong bagay, napakagandang makita natin na we have an access sa Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, back in the Old Testament, hindi tayo pwedeng mag-direct sa Panginoon. Kailangan natin ng priest para pakinggan yung ating mga panalangin. Kailangan mo ng pagpapatawad, humingi ka ng tawad, tawag ka ng priest, mag-offer ka ng ram, mag-open ka ng bull, mag-open ka ng anything na para sa Panginoon. E paano kung araw-araw yun? Ubus tayo. Diba? Pero salamat because that we have a access by faith. Amen po ba? Basahin ko po sa Tagalog, sapagkat napapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. We are justified by faith and we have a access by faith. Amen? Hindi pa ba tayo masaya sa ganyang bagay? Hindi na natin pang kailangang maghirap, mag-offer tayo parati ng mga something na para sa Panginoon. Pero thank God because we are free. Amen? Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Sabi pa ng kasunod, hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me up and show me the way. Because of that blood, we have an access to communicate para sa Panginoon. Amen? Kaya pasalamatan natin Panginoon sa Kanyang kabutihan. Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Point number 3, as we close. Point number 3, saan si Sir Nel? Sir Nel, hindi ko na nami-miss ko ng amen mo eh. Point number 3 po tayo. Amen. Nag-reserve pa si Sir eh. Point number 3, not only we need to have sincerity of faith, quality of faith, but lastly, point number 3, we need to have continuity. Nagpapatuloy. Para lang yan sa pagdadayet. Kung hindi tayo magpapatuloy, hindi tayo papayat. Natawa din ako sa sarili ko bigla eh, no? Gusto nating pumayat, pero ayaw naman natin mag-diet. Di ba? Gusto na, hirap na ako sa damit ko talaga, kung tutuusin. Kaya ngayon sabi ko, bawas na ako. Hindi na ako kakain ng konti. Di ba? Pero sa usaping continuity, papasok dito yung spiritual, physical, and everything. Tama? Kung sa usaping spiritual, kung ipagpapatuloy natin na tayo ay maglingkod sa Panginoon, we will see the goodness of God. Amen? Sabi ng Bible, di ba, sa aklat ng Psalms chapter 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayaw ba natin yun dahilan sa ating sa tinatawag na continuity or pagpapatuloy nating paglilingkod sa Panginoon, yung grasya ng Panginoon ay humahabol sa atin. Amen po ba?
Kaya sa ganyang pong bagay, kailangan na nagpapatuloy. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Pastor, pwede ba tayong mapagod? Pwede rin naman. Hindi naman tayo super human eh. Pero sabihin ko sa iyo kapatid, huwag nating hayaan na manatili tayong nakahinto, bagkos ipagpatuloy natin yung ating nasimulan. Amen po ba? Kaya huwag sana na sa konting problema mag-stop na tayo mag-church. Ang problema lang yan eh. Pero ang problema, kaya siya naging problema lalo is this. Kailangan nga natin na nasa church tayo every time na may problema tayo, pero ang problema ngayon, hindi na ako mag-church. Yun ang problema. Kanina walang problema, ngayon meron na. Ano ba talaga? Kasi nga, sa usaping paglilingkod sa Panginoon, ang kailangan pagpapatuloy. Amen po ba? Hindi dahil kinorek tayo ni Pastor, higihinto na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba yung salita ng Diyos? Bago natin marinig ito, ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kami ang nasasaktan. Ang sakit tutuusin, yung mga ganitong mga pag-aaral. Kung pwede nga lang, wag nang i-preach eh. Kung pwede nga lang, usaping encouragement na lang parati, pero no eh. We stand as a Baptist na walang dapat panindigan, yung tinatawag na walang pipiliing mensahe sapagkat salita yan ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos na kung saan kapag kinorek tayo, salita ng Diyos, tanggapin natin. Amen? Kasi minsan kailangan ko munang maghanap ng sarili ko. Ay, nawawala ka pala, brother. Nawawala kasi ako pastor eh. Nawawala ka, sister. Kailan ka nawala? Hindi ka naman nawala eh. Lumayo ka. Hindi ka lang nagpatuloy. Yun yung nagiging problema. Minsan kasi tinitingnan natin yung problema ng kapatiran eh. Ayoko kasi na magsimba kasi si sister ganyan. Mataas pa yung kilay sa akin. Merong dating young people na sa baba din yun. Sabi niya, ganun pastor, hindi na ako mag-church. Ay, hindi siya nagsabi sa akin. 2 weeks, hindi siya na nagsimba. Sabi kong ganun sa kanya, bisitahin ko tong tao na ito, kabataan na ito. Tinanong ko, sabi ko, ba't di ka nag-church? Wala po kasi, may nangaaway, may tinatrayan ako eh. Ganun ba? Sino doon? Yun po yung mga bata doon, ng mga sila Hanilo. Sabi ko, hindi, ganun lang talaga tumingin yun. Mapait nga yun eh. Sabi ko, ganun po ba? Alam niyo kung sino yung tao na yon? Hindi siya babae. Lalaki siya. Sabi niya, tinatrayan kasi ako ng mga babae. Nakita po natin yung point? Hindi namang problema yun eh. Yung problema, yung tayo ay lumayo. Diba? Kalalaki mong tao, gusto mo pansinin ka ng babae. Gusto mo, oy girl. Na. Hindi ganon. Hindi ganon magkakaroon ng pananampalatayang isang tao. At hindi tayo magpapatuloy kung parati tayo magtitinginan ng mga mali natin. Tama po? Hindi tayo uusad, hindi tayo lalago, hindi tayo magpapatuloy. Bakit? Kasi tinitingnan natin parating kamalian eh. Ang tawag na sa atin ngayon, fault finder. O, anong mali mo dyan? May mali ka ba? Baka may mali ka dyan, pag-usapan na natin. Ay, mali yung pag-upo mo. Oo, hindi na ako mag-isimba, mali yung upo mo eh. Dapat sakto lang yan. Yung, di ba sa mga babae, yung split mo dapat itupi mo mali, hindi na ako magsisimba. Ang babaw. Minsan natamaan lang sa mensahe. Kasi, magsisimba lang pagpatlak, pagpatras. Di ba? Kaya hindi nagpapatuloy eh. Marami ng mga members hindi nagpapatuloy. Why? Kasi ayaw ko yung mensahe, masyadong masakit. Kapag masakit, we need that kind of message. Amen? Ang dami ko na rin napakinggang mensahe. Dati nung nasa baba, may preaching si Pastor Ted. After no, may preaching din sa akin personal. Sabi ko, yoko na talaga magsimba dito. Tama na to. Pero the Lord encouraged me to do more for God. At ngayon sa biyaya ng Panginoon, because of that faith, ay kailangan merong pagpapatuloy, makikita natin yung kaibahan. Amen? How many times na tayo ay na-discourage? And for sure, lahat tayo na-discourage na eh. Nagkaroon tayo ng mga problema. Nagkaroon tayo ng mga pinagdaraanan sa buhay. Pwede na yung maging dahilan para tayo huminto sa Panginoon eh. Pero tinignan natin
yung pananampalataya natin na ito dapat ay magpatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya nga sa ganito pong usapan, ang kailangan natin, continuity. Nandiyan po ba tayo? 1 Timothy chapter 2, verse number 15. Notwithstanding, ye shall be saved in childbearing if they continue in faith, in charity, and holiness with sobriety. Pagpapatuloy sa pananampalataya. Sabi ko nga, hindi naman problema yung kapatiran eh. Ang problema tayo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag nating idahilan kasi may trabaho, kaya hindi ako makakapag-church. Kasi may pag-aaral. Kung kaya nating maggala, at pumunta tayo kung saan-saang lugar, at mag-outing tayo, at pumunta tayo para sa ating ikakasaya ng ating pita ng ating laman, sana naman makonsensya din tayo sa araw ng linggo ay dapat tayo ay nasa simbahan. Not forsaking the assembly of ourselves sa salita ng Diyos, sa bahay panambahan. Amen? Hindi naman sa pag-aangat ng sarili, pero iba na po yung pakiramdam kapag hindi tayo nakapag-church. Tama po, di ba? Ang sakit, parang, part pa ba ako ng simbahan? Kanina nga inisip ko, sabi ko, tatanggapin pa kaya ako nila bilang isang napag-iwan ng pastor? Sabi ko, piling parang ang layo. Hindi, grabe naman umaangal. Hindi, biro lang. Sabi ko, halos sabihin na natin isang buong araw, napunta tayo sa landmark upang mag-speak po tayo doon. Sabi kong gano'n, iba pa rin kapag ikaw ay nagsisimba. Tama po? Kaya I encourage sa mga nanonood through live stream, this is your chance, amen, to be with us and to sit down here at makipag-ugnayan sa Panginoon personally. Amen? Kasi iba talaga kapag nasa church. Pansin natin, tawag dito, may sakit tayo, pero kailangan talagang tinatawag na mag-church tayo. Nandun naman yung pamamaraan. Halimbawa, meron tayo na disgrasya tayo, nagkatrangkaso tayo. We understand. Pero kapag nandun tayo sa live stream, to be honest, di ba hindi ganun kasaya na nandun tayo sa live stream? Iba pa rin yung pakiramdam kapag nandito. Ang tawag po doon, pagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, let's read some scriptures. Colossians 1:23, if ye continue in faith, ito na, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which we have heard, and which was preached to every creature which under heaven, whereof I, Paul, made a minister. Sabi niya ganon, magpatuloy sa pananampalataya. Matthew chapter 24, verse 13. But he that sure endure to the end, but he that shall endure to the end, unto the end, the same shall be saved. This is not talking about the salvation, but this is the one who endure para sa Panginoon. 2 Corinthians 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen? Yan po yung kailangan natin, na maglakad, na merong pananampalataya. Amen? Huwag tumingin sa mga tao upang tayo ay matisod. Tingnan pa natin, 1 Corinthians 16, verse 30. Watch ye, stand fast in faith, quit you like men. Ito yung gusto ko sa dulo. Be strong. 1 Corinthians 16:13. Be strong. Amen? How to strengthen our faith? Be strong sa Panginoon. Magpatuloy. Tapusin po natin ang ating pag-aaral. Do we have that kind of faith? Sabi ng Bible, faith is the substance of things hoped for. Meron ba tayong faith na sincero sa Panginoon? Meron ba tayong faith na merong kalidad? Meron ba tayong faith na nagpapatuloy? Kung wala pa, let's start this year na tayo ay sincero, tayo ay may kalidad, at nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Last verse, tayo po'y matatapos na. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. We need faith sa ating pong buhay. And as we close sa ating pong pag-aaral, holding fast to our faith.
Meron ka bang faith na kagaya ng ating pinag-aaralan ngayon? Kaibigan, kapatid, we need that kind of faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Lord, I know na ang inyo pong salita ay hindi po babalik ng wala pong kabuluhan. I know, Panginoon, ikaw po ngayon ay nangungusap sa buhay ng bawat isa. Maybe for salvation, maybe for promise, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, basagin niyo, Lord, yung puso naming matigas. Magkaroon kami ngayon ng response sa inyo pong salita, na yung faith namin, Panginoon, can move mountain. Na yung faith na meron po kami, Panginoon, ay manatili, maging sincero, maging quality, at nagpapatuloy. Lord, I pray, Panginoon, for your people, O God, na kami po ngayon ay tutugon sa panawagan, magre-respond, Panginoon, sa inyo pong salita. Lord, touch the heart of your people, O God, at sa gabing ito, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-convict ng puso ng bawat isa. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, I know this message is very clear and very easy to remember. Pastor, nag-fail ako 2025. Yung faith ko sa Panginoon, siguro mga 40%, 50%, minsan 30%. Pero ngayon, sa gabing ito, Pastor, I want my faith to be 100% para sa Panginoon. Kung yan ang faith na nais mo, pwede ka ngayong manalangin, pwede kang lumapit sa altar, makipag-ugnayan sa Panginoon. Lord, increase my faith. Would you do that tonight? Would you do that? Manalangin sa Panginoon. Ayusin ang relasyon sa Panginoon. At kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, hayaan mo pa ba na matapos ang iyong buhay na wala pa rin pananampalataya sa Panginoon? Pwede kang manalangin ngayong kaibigan, manampalataya sa Panginoon, pagsisihan ng kasalanan. At sabihin, Panginoon, nagkakasala ako. Na-realize ko sa buhay ko na kailangan ko ng pananampalataya. Ikaw ay aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. The second invitation is for the believers, for the members of this church. Members, pagpatuloy natin ang ating faith. And if you want to continue serving God, why not you come to the altar and pray to God, Lord, I want that kind of faith. Quality, sincerity, and there is continuity in faith. If that is your prayer tonight, why would you come ngayon sa altar? Manalangin, makipag-usap sa Panginoon, sapagkat panimula ng taon, panibagong pagkakataon, na merong pananampalataya sa Panginoon. Hapit po tayo sa Panginoon, huwag po tayong mahiya. Marami ng mga patunay ang Panginoon na siya ay naging tapat sa atin. And the best prayer na pwede nating i-ask ngayon, Lord, increase my faith, O God. Increase my faith. Father, bless these people, O God. We know that you are the great God. We know that you hear our prayers. We know that you are the God that sees everything, all-powerful, and present everywhere. Salamat, Lord, for this great time and opportunity to be a mouthpiece, Panginoon, ng inyo pong salita. Help us, Lord, to be better this 2026, Panginoon. Maging better sa aming gagawin, Panginoon, patungo sa inyo. Salamat, Lord, sa oras po na ito. You deserve honor and praise. In Christ's name, amen and amen. Sir Francis.
faith of our fathers believing still, despite of danger, fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear the glorious word. Faith of our fathers, holy word, we will be true to thee till death. Faith waters chained, prison dark, we're still in heart and conscience free, and blessed would be their children's fate if they their dead should die for thee. Fate of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Amen, amen. I hope ng ating pong gabi ay naging blessed, amen, sa salita po ng Diyos. Tayo po ay mag-close po in prayer. And Sir Sarel, to the honor po sa ating pong closing prayer. And I hope ng bawat isa ay matulog ng mapayapa at natulog ng merong ngiti sa ating mga labi. Amen, Sir. I-pray po tayo, gracious Heavenly Father, we are so much thankful, Lord, for the message na ginamit mo, Panginoon, sa inyong lingkod, na tunay nga, Panginoon, yung aming pananampalataya ay minsan, Panginoon, ay aming makita sa inyong salita. And thank you, Lord, for the instruction. Thank you, Lord, for the rebuke, and even, Lord, for the encouragement na kailangan namin, Panginoon, sa aming pananampalataya at sa paglilingkod. Kung ano man, Panginoon, ang aming naabot ngayon, it is because only by your grace, at even, Lord, sa inyong guidance sa aming buhay. Lord, we ask na tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa ng aming faith na maging tunay, Panginoon, sa harap ninyo, Panginoon. At Lord, bless us as we depart from this place. Dala-dala namin, Panginoon, yung pagpapala. Dala-dala namin, Panginoon, yung saya na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, this night, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo. Thank you, Lord, for your word again, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, ng bagay na kung saan, Panginoon, ay kami po ay makapag-isip at mamuhay, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Thank you, Lord, for loving us and saving us from the old rugged cross. We bring back all the glory, the praise, the honor to your name. Sa pangalan ni Jesus, amen.